Hello guys, sa mga followers ko dyan, magandang umaga ho. So, nung nakarang eleksyon ho, grabe ho talaga yung effort ko po na manalo. Pinagdasal natin na manalo si Bongbong Marcos po sa kadahilanan na sinabi niya na ipagpapatuloy niya yung nasimulan ni Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Kaya naman ang mga tao ho ay bumoto nang walang pag-alinlangan ho kay Bongbong Marcos ho. Kasi ho, katandem po sila sa pag-endorso po ni Bongbong Marcos. Kaya lang ho, yun, nagpasalamat tayo na nanalo sa bilang Pangulo si Bongbong Marcos. Yun na nga, kasi ho, inendorso siya ni Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Dahil, syempre, pinangako ng ating mahal na presidente na ipagpapatuloy niya ang kanyang nasimulan. Bagkus ho, malaking mali, napakalaking mali ho sa mga plano ho ni Pangulong Rodrigo Duterte, wala man lang hong natuloy sa panahon po ni BBM. Para sa akin ho, binilog ang ulo ng mga Pilipino. Kunwari lang yon, itutuloy para makuha yung simpatya ng ating mga Pilipino, para makuha ang boto ng mga Duterte fans, Duterte volunteers, lahat ng mga tao na magtitiwala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi ho natuloy, wala man lang isang proyekto po na natuloy ho. Kaya malaking pagsisisi po ng bawat Pilipino natin. Kaya ho, Mr. President, kung ano man yung natapos mo, na ipagpatuloy mo, nagawa mo po, maraming salamat ho, BBM. Pero ho, sa proteksyon po ng taong bayan, wala po kayong nagawa. Marami na hong mga inosenteng nadamay, marami na hong inosenteng namatay, ni-rape, sinaksak, binaril, pinugutan ng ulo, nilaslas yung leeg dahil po sa droga. Sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte po, lahat po ng mga adik takot po. Lahat po ng mga adik umakyat ho sa bundok, nagtago-tago para lang po hindi matukhang, para lang po masave yung kanilang buhay. Pero ho, nung wala na po ang ating mahal na presidenteng Rodrigo Roa Duterte, ay sila ho ay nagsibabaan na galing sa bukid. Kanya-kanyang gawang krimen po dito sa ating lugar. Napakasaklap po na nangyari sa ating Pilipinas. Ngayon ho, mag-eleksyon na. Yung mga tao, yung mga katandem ni BBM po, wala na pong magagamit. Wala na po silang magagamit na mga tao na nagtiwala po sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ho. Yun yung masaklap. Pag anong mangyayari po sa ating former president ngayon, kung matapos yung kanyang termino, alam na po ng buong bayan kung ano ang sitwasyon, kung ano ang naging kahihinatnan sa kanyang panunungkulan, kung ano ang nangyari sa lipunan sa kanyang panunungkulan, paninirbisyo. Wala na ho, wala na. Hindi na po sila tandem ni Pangulong Rodrigo Duterte po, kasi ho tinitira na ho tayo, tinitira na ho ang ating presidente.
Yung tinatalakay nila sa Senado ho, mga puro na lang extrajudicial. Wala naman pong, hindi naman nila pinaglaban yung mga inosente na namatay dahil sa mga adik. Yung mga adik nga ho, special treatment pa nga ho po yun. Yung mga pinatay ng adik, nilaslas, binaril, sinaksak, ninakawan. Wala ho. Pero pagdating sa extrajudicial po, pinapatay yung mga adik, napaka maraming tanong po. Pero yung mga inosenteng namatay, wala ho. Kaya ho, sa parating na eleksyon po, suportahan po natin ang partido Rodrigo Roa Duterte po. Yung line up nila ho, kung gusto natin ng pagbabago lang, kung gusto lang natin ng pagbabago, suportahan natin ang line up ni VP Sara Rodrigo Roa Duterte. Huwag nating hayaan na mangyari na naman ulit at magtiis tayo ng ilang taon. Yun lang ho, maraming salamat po, at sana ho, vote wisely ho. Piliin po natin ang karapat-dapat po na mamuno sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Thank you followers, maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo.